Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Nakakapagod ang maghapon, ngunit mabuti ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Kumusta po kayo? Hangad ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan at ang mga puso't kalooban ay handa para makinig ng salita ng Diyos. Nasa tabi po ba ninyo ang inyong mga Biblia? Buksan po natin sa Unang Hari, Kabanatang 21. Ipanalangin po pala natin ang kuryente mula kawit hanggang dulo ng Gloria ay walang power ngayon at baklas ang aming generator. Sana naman ay tayo'y patnubayan ng Panginoon hanggang sa makatapos. Babasahin ko po ang Unang Hari, Kabanatang 21. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot o Nabat. Isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo may babayaran ko na lang ito sa tamang halaga." Ngunit ganito ang sagot ni Nabot, "Minana ko po ito sa aking mga ninuno. Minana ko po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi po papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo." Umuwi si Ahab na malungkot at masamang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, "Ano bang problema mo at hindi ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan, ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Sagot sa kanya ni Jezebel, "Para ka namang hindi hari ng Israel. Hali ka na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot." Gumawa ang reyna ng isang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuin hanggang mamatay." Tinupad ng matatandang pinuno at mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw na pangkalahatang pag-aayuno. Tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi na siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kasi Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabot na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo nabili kay Nabot. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbi, "Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, kung saan hinihimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Ahab kay Elias, "Nakita na naman kita, aking kaaway." Sumagot naman si Elias,
Hinanap kita muli sapagkat nalulung ka sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at angkan ni Baasa at anak ni Ahayas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ay mamamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwetre. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang makapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh nung pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit pang luksa, kahit sa pagtulog, nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. At sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, gawin mong pagpapala ang mga salitang ito sa bawat isa sa amin. Magsalita kayo ng malakas, marinig namin ang inyong tinig. Kami matuto, kami baguhin ito, at ang mga prinsipyong ilalatag ay maging pamantayan ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katatapos lamang nating pagbulayan ang tungkol sa makasalanang kalikasan o sinful flesh. Natuklasan natin na hanggat tayo'y nakatira sa makasalanang katawan, ang makasalanang kalikasan ay magtatangka na maghari at mangibabaw. Kaya nararapat nating patayin, ayon kay Pablo, usupilin upang hindi makapangwasak sa ating buhay at patotoo, magdulot ng pinsala sa ating Christian life. Ito'y dapat bantayan. Ito'y dapat lupigin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Inisa-isa ni Sister Leyden ang mga gawa ng laman at inilagay nga sa 4 na kategorya ayon sa pagkakasalin sa New International Version. Ang mga kasalanan ay parang magkakamag-anak o pwede mong ilagay sa mga kategorya. At sa dulo ng listahan ay sinabi ni Pablo at mga katulad nito. Ang ibig sabihin, ang listahan ay hindi pa tapos. Marami pang mga kasalanang hindi inilagay dito. Marami pang mga manifestations ang flesh na hindi inilagay dito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang kasakiman bilang isa sa gawa ng laman. Gagamitin natin itong unang hari, Kabanatang 21 bilang batayang talata. Ang kwento ay tungkol kay Haring Akab o Ahab, depende sa bersyon na inyong hawak. Si Akab ay isang masamang hari o masasabi natin pinakamasamang hari nung panahon niya. Kasi hindi ko tiyak kung pagkatapos niya ay meron pang higit na naging masama kaysa sa kanya, pero siya ay sinabi ng Biblia na siya ay naging masahol pa kaysa kasamaan ng kanyang mga ninuno. O higit pa siyang naging masama sa mga sinundan niya. Dito sa unang hari 16:30,
Higit sa lahat ng nauna sa kanya, ang ginawa niya sa paningin ni Yahweh, hindi pa siya nasihang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan pa niya si Jezebel na anak ni Elbaal, hari ng Sidon. At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Nagtayo siya ng dambana at ipinasok doon. Gumawa siya ng ribulto ni Asherah, anupat ang mga pagkakasalang ginawa niya higit na di hamak sa ginawa ng mga nauna sa kanya. Kaya pwede nating sabihin, nung nabubuhay siya, siya na ang pinakamasamang hari na lumuklok sa trono ng Israel. Sapagkat hinigta niya ang kasamaan ng mga nauna sa kanya. At ang kwento dito sa unang hari, Kabanatang 21, pwede nating masabing pahimakas o nasa huling yugto ng kwento ng kanyang buhay. Ang kaganapang nag-akay tungo sa pagkawasak, pagkapahamak, o pagbagsak. Napaka-tragic ng wakas ni Haring Akab, gayon din ang kanyang buong angkan. Ang background ng kwento ay mababasa natin mula sa talatang 1 hanggang 3. Ang sabi dito, hindi nagtagal at ito naman ang nangyari kay Akab, hari ng Samaria. Sa tabi ng kanyang palasyo sa Jezreel ay may isang ubasan. Ito'y pag-aari ng isang taga-roon na ang pangalay Nabat o Nabot. Nagustuhan ni Akab ang ubasan kaya sinabi niya kay Nabat, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam o babayaran ko sa iyo. Talatang 3, ngunit ganito ang sagot ni Nabat, patawarin ako ni Yahweh, ngunit hindi ko maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Umuwi si Akab at malungkot at masama ang loob. Nagkulong sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng Reyna Jezebel at tinanong, ano ba ang isinama ng loob mo at di ka makakain? Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan, ngunit tinanggihan niya ako. At ang sabi, hindi raw maaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, halika at kumain ka at huwag kang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Ngayong gabi ay pagbubulayan natin ang 3 pangit na katangian ng kasakiman. Una, gusto kong tingnan natin ang kamangmangan, the foolishness of greed. Gustong-gusto ni Akab ang ubasan na parang wala nang makapagpapasaya sa kanya sa panahong yun, kundi ang makuha ang ubasan. Pero meron siya ng lahat ng bagay. Siya'y hari at nasa kanya na ang lahat. Ano pa ang hahangarin niya? Siya na ang number 1. Ibinigay na ng Diyos ang trono, ang kaharian. Nakatira siya sa isang magarang palasyo. Siya'y mayaman. Ngunit nagmumukmok, di makausap, nagkulong sa kwarto, di makakain. Na para bagang na siya'y may-ari ng isang malawak na lupain, maraming mga bakahan, pastulan, ano't pag-iimbutan niya ang kapirasong lupa na yon na maaaring katangi-tanging ari-arian ni Nabat na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Totoo ang sabi ni Pablo sa Colosas 3 talatang 5 na ang kasakiman ay isang anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa paniniwala
na ang mga material na mga bagay ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Yun ang kasamaan sa pagiging materialistiko na hinahanap natin ang kaligayahan at kasiyahan sa mga bagay na material. Gayong alam natin na walang ibang source ng buhay at kasiyahan kundi ang Diyos. Ano ba ang kulang kay Haring Akab? Di ba wala? Bakit siya malungkot? Ay nasa kanya na ang lahat. Dahil hinahanap ni Haring Akab ang kasiyahan sa mga bagay na wala sa kanya, sa halip na magdiwang sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi ba? Kaya tayo malungkot dahil ibinabase natin ang kasiyahan sa mga bagay na wala sa atin. Sa halip na magdiwang at magpasalamat sa mga bagay na nasa atin na. Sa gayon, hindi tayo masisiyahan kahit na gaano karami ang ating mga ari-arian. Lahat nga'y maaari niyang makamtan sapagkat siya'y hari. Bakit hindi siya masaya? Ang kasakiman ay kailan may hindi masisiyahan sapagkat ang kasakimay palagi nagsasabing tayo kulang. Ang contentment ay nagsasabing masaya na ako sa kung ano ang meron ako. Masaya na ako sa mga pagpapala ng Diyos araw-araw. Si Haring Akab ay dapat maglulukso na sa tuwa. Ngunit narito't hindi makakain at makatulog dahil sa mga bagay na wala siya. Ang kasakiman ay para sa mga mabababaw na mga tao. Ang kasakiman ay mababaw. Ang dami-daming dapat magpasaya sa kanya, ngunit ina-focus niya ang kanyang kaligayahan sa mga bagay na wala siya. Kulang pa ba ang kaharian na ibinigay sa kanya ng Diyos? Binigyan siya ng kaharian, ibinigay ang trono. Bakit kailangan niyang magmukmuk? Nakita ba ninyo ang kamangmangan ng kasakiman? Maraming mga tao ay malungkot, hindi dahil kulang sila, kundi dahil hindi sila marunong masiyahan. At hindi nila inaamin na kapag wala ang Diyos, hindi nga tayo masisiyahan sa kahit na ano. Kahit pa mapasa atin lahat. Sa sinabi ni Akab kay Nabat, kailangan ko lamang naman ng matatam na ng gulay. Di ba? Di ba kamangmangan yun? Gulay lang pala ang problema mo eh. Hari ka eh. Magatanghali hapon kasi nun pa ang kaya mong kainin. Pwede mo naman pagdalhin ng mga tao ng gulay. Magatanghali hapon. Gulay lang pala ang problema mo eh. Pwede kang mag-utos. Hindi mo kailangan manghingi dahil ikaw ay hari. Dahil sa kasakiman, nawawala ang tao sa kanyang katinuan, nawawala ang rason, nawawala ang katwiran. Ano't kailangan niyang magkulong at magmukmuk? Simple naman ang dahilan ni Nabat. Hindi niya pwedeng ipagbili dahil minana pa. Sa Exodo, sa Leviticus kasi, ang mga Israelita ay pinagbawalang ibenta ang kanilang minana. Kasi hindi kailangang mawala ang lupain sa kanilang angkan. Ano't hindi makita ni Haring Akab ang katwiran ng iba? Dahil ang kasakiman ay bumubulag sa tao. Tingnan ninyo ang sabi sa 10 utos. Huwag mong pag-iimbutan ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, alila, mga baka,
asno anumang pag-aari ng iba. Ang kasakiman ay hindi kumikilala sa katotohanan may mga bagay na kailan may hindi magiging atin. Hindi ba? May mga bagay na kailan may hindi mapapasa iyo sapagkat niloob ng Diyos na yun ay angkinin naman at ariin ng iba dahil ang iba ay may karapatan ding magmay-ari kahit kakarampot na lupa. Bakit kailangang pag-imbutan ang pag-aari ng iba? Mahirap bang unawain yun? Ang kasakiman ay hindi makakita ng katwiran. Bakit? Ang kasakiman ay anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil, in a spiritual sense, God is the only source. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Kaya ang pagsamba, sa aking simple na definition ay pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan at may-ari ng lahat. Yun ang pagsamba. Pagkilala sa Diyos na siya ang pinagmumulan at may-ari ng lahat. Hindi pagsamba kapag wala ang gayong esensya. Ang pagsamba ay hindi kanta. Ang pagsamba ay hindi tugtog. Ang pagsamba ay hindi palakpakan. Ang pagsamba ay pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Yun ang worship maski walang kanta. Yun ang worship maski walang tugtog. Yun ang worship maski walang palakpak. Ang kasakiman ay nagsasabing ang mga material ang pinagmumulan ng ating ikabubuhay, ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin sa halip na ang Diyos. Hindi ba sabi ni Isayas, yung mga mangmang pumutol ng kahoy. Tapos yung kaputol, iginatong ipinaluto. Tapos yung kaputol ay inanyo ang Diyos-Diyosan at pagkatapos ay sinamba at sinabing, ikaw ang Diyos ko. Ang pagsamba ay pagkilala. Ang kasakiman ay pagsamba kasi yun ay pagkilala rin na ang mga material, ang kasiguruhan, ang pinagmumulan ng ating kasiyahan. Ang mga material ay nangangako ng kasiyahan, ngunit hindi mo makakamtan. Sa makatuwid, ang mga taong alipin ng kasakiman ay nasa ilalim ng pandaraya ng isang paniniwala na kailanman hindi magkakatotoo. Sapagkat sabi ng Biblia, magpakaligaya ka sa Panginoon. Sa halip na tayo ay maging masaya sa mga material, sa mga naipundar natin, sa mga angkin natin, dapat tayo masiyahan sa Diyos. Sapagkat doon lamang tayo tunay na masisiyahan. Doon lamang natin may enjoy ang lahat ng kaloob ng Diyos. Kapag marunong na tayong masiyahan. Kung masasabi natin ang Diyos ay sapat na, doon lamang tayo masisiyahan. Ngunit kung ang Diyos ay hindi sapat, hindi tayo masisiyahan sa kahit na ano dito sa mundo. Padalwa, na pangit na katangian ng kasakiman ay yung kanyang kalupitan. Ang una kong tinalakay yung kanyang kamangmangan, padalwa yung kanyang kalupitan. Sinabi natin na si Haring Akab ay walang mahihiling pa sa buhay dahil nasa kanya na ang lahat. Bakit pa niya pinag-imbutan ang kaprasong lupang iyon? Sinabat ay ipinakikilala ng ating teksto na isang taong may prinsipyo. Na kahit hari ay hindi niya pinagbigyan. Para sa kanya yun ay isang bagay na non-negotiable.
Kaya sabi niya, patawarin ako ni Yahweh, hindi ko po maibebenta ang lupaing. Minana ko pa para kay Nabat ang isiping ipagbili yon ay kasalanan kay Yahweh. Kasalanan kay Yahweh. Sa konsensya ni Nabat, siya'y nagkakasala kung siya'y papayag na maibenta ang lupa na yon. Mga kapatid, may mga bagay na non-negotiable, hindi ba? May mga bagay na non-negotiable. Dapat natin kilalanin yon. Na ating mga prinsipyo ay non-negotiable. Ang ating mga paniniwala, ang ating pananampalataya, they are non-negotiable. They are not for sale. Sa mga taong sakim, parang ang lahat ng bagay ay may presyo. Hindi nila kilalanin na sa mga taong may prinsipyo, may mga bagay na hindi pwedeng tumbasan ng salapi. Sa bagay, kung sakim si Nabat, madali sana siyang magkapera. Pwede niyang itaas ang presyo ng lupa sapagkat alam niya at kitang-kita naman at talang-tanga na grabe ang pagkagusto ng hari sa lupang yon at ang hari may pambili. Tiyak na kukunin niya yon kahit mahal. At isipin mo, hindi nagpasugo ang hari, kundi siya mismo ang pumunta kay Nabat para bilhin ang lupang yon. Ngunit matigas si Nabat na nagsabing, hindi po maaari, patawarin ako ng Diyos. Alam po ba ninyo, ang biktima ng kasakiman ay yung mga taong kadalasang may prinsipyo. Katulad ni Nabat. Ang biktima ng kasakiman ay mga mabubuting mga tao. Yung mga kawawa. Dahil ang kasakiman ay walang patawad at ang kasakiman ay di marunong mahabag. Ang kasakiman ay walang habag at hindi kumikilala ng kapwa-tao. Ang kasakim ay masamang kapitbahay. Akala siguro ni Nabat ay siya'y napaswerte kasi malapit sa ubasan niya itinayo ng hari ang kanyang palasyo. Ay, maswerte, marami sundalong nagabantay. Naging parada o dilantera ang tayo ng lupa. Hindi niya akalain na yun ay pag-iintrisa ng hari at yun ay magiging mitsa ng kanyang kamatayan. Si Akab ay masamang kapitbahay. Nilapastangan ni Akab ang karapatan ni Nabat at ng kanyang sambahayan. Kapag hindi natin pinagharian ang kasakiman, tayo ang paghaharian nito. Sa kalupitan ng kasakiman, sasabihin kong ito'y walang konsensya. Tingnan ninyo sa talatang 13. Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya ay pinaratangan ng ganito, tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya si Nabat ay nilabas ng lunsod, binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta sa Jezreel si Akab at sinabi rito, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo nabili kay Nabat. Hindi siya na makakatutol, patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya upang angkinin iyon. Isipin niyo ang kalupitan ng kasakiman, ano? Handa itong pumatay, ito'y walang awa. Isipin ba ninyo mga scammer ngayon? Daming mga scammer ngayon eh. Hindi ba sila nakukonsensya? Hindi. Parang hindi. Dahil kung nakukonsensya sila, dapat hindi nila ginawa o hindi na nila ipinagpapatuloy ang mga taong sakim at mapaghangad. Ay magaling bang gumawa ng istorya? Naintindihan ninyo, ano ba ang drama nitong Reyna
Gumawa sila ng drama para pasamain si Nabat. At nang mahatulan ng kamatayan at ng maangkin na lupa. Kasakiman. Ang problema, minamaliit natin ang kasakiman. Parang hindi siya grabing kasalanan. Kahit ang ating batas para makasuhan ka, para kailangan makanakaw ka muna ng 50 million para ma-plunder ka kung ikay government official. Kahit ang batas natin ay hindi masyadong kumikilala sa kasamaan nito. Kasi kailangan mo ng 15 million na manakaw para ka maparusahan ng mabigat. Ang kasakiman ay pumapatay ng kanyang mga biktima. Hindi nga pinapatay ng mga sakim. Hindi nga pinapatay sa bato, pinapatay sa gutom ang mga biktima ng panglalamang. Isipin ninyo na si Nabat ay namatay sa harap ng kanyang hari na dapat sana'y magtanggol at mga laga sa kanya. Hindi ba ang mga tao sa gobyerno kuminsan ay pinapatay ang mahihirap na dapat sana'y sila ang tagapagtanggol nila? Ang korupsyon ay pumapatay sa maliliit. Ang kasakiman ay di natigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Ito'y parang bukas na libingan na hindi marunong tumanggi. Pantatlo, at dito ako magtatapos. Ang kasamaan ng kasakiman. Una, sinabi ko ang kanyang kamangmangan. Padalawa, ang kanyang kalupitan. At patatlo, ang kanyang kasamaan. Ipinapatay si Nabat sa pangalan ng Diyos. Ipinapatay si Nabat sa pangalan ng Diyos. Sabagay, ang ating Panginoong Hesus ay ipinapatay din sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng relihiyon. Sa verse 8 and 10, ipag-utos ninyo ang pangkalahatang pag-aayuno. Ang tradisyon na yun ay pangkaraniwan kapag ang isang tao'y gumawa ng masama. Pagka mayroong isang parang national calamity, ay tinatawag ang pangkalahatang pag-aayuno. At kung papaanong pinatay si Akan noong siya'y magnakaw, gayon ang nangyari sa buhay ni Akab. Dahil siya'y pinagbintangan na tinungayaw niya ang Diyos at ang hari, na noong panahon na yung karapat-dapat sa hatol na kamatayan. Sinabi ni Alexander Maclaren na meron daw 3 dangerous character dito sa kwento na ito. Una, si Akab. Akab was wicked and weak. Wicked and weak. Masamang karakter. Si Jezebel daw, wicked and strong. Mas mapanganib. Mas mapanganib. Ang una ay wicked, but weak. Ang padalwa naman ay wicked and strong. Pero yung mga huwes at mga pinuno ng bayan na kinasapakat ni Jezebel, they are wicked and subservient. Kawawa si Nabat. Kasi parang pinagkaisahan siya ng tadhana. Walang magtanggol sa kanya kasi pinagtuon-tuunan siya ang buong sistema. Kinurap ang mga leaders, kinurap ang batas, kinurap ang husgado para ipahamak ang isang tao na ang pangunahing motibo ay kasakiman. Biktima ng kurap na mga leaders. Saan siya pupunta?
Alam po ninyo, ang kasakiman ay kayang magpahamak ng tao. Hindi ba si Jesus ay namatay dahil sa kasakiman ni Judas? At ng mga pari, hindi ba si Urias ay namatay ng pag-imbutan ni David ang kanyang asawa? Bakit gulping galit ng Diyos sa pag-iimbut? Lalo kapag ito'y ginagawa ng kanyang anak. Ganito ang sabi kay David, ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng iyong amo, pati ang kanyang mga asawa. Ibinigay ko sa iyo ang prinsesa para mapangasawa. At kung kulang pa, dadagdagan ko pa. Bakit mo pinag-imbutan ang di mo asawa? Alam niyo kasakiman kaya masyadong offended ang Diyos ay dahil siya isang napaka-generous and loving Father para tayo magnakaw na tayo mga anak ng Diyos. Siguro ang pinaka-wawasak sa aking puso ay kapag pakatapos kong isubsob ang sarili sa 40 taong paghahanap buhay para ma-provide ang pangangailangan ng aking mga anak, ay isang araw ay sila'y magnakaw. Yun ay totoong wawasak sa aking puso. Kung paanong ang kasakiman at pagnanakaw ay nakakawasak ng puso ng Diyos bilang Ama natin sa langit. Sana'y naiintindihan natin yan. Nakapangingilabot dito'y ginamit nila ang pangalan ng Diyos para isakatuparan ng isang krimen na bumotivated by greed. Kinurap nila ang mga leader ng bansa. Kinurap nila ang batas. Lahat ng mga bububuting bagay sa lipunan ay sinira ng kasakiman para makuha ang kaprasong lupa. Gayong nasa kanya na ang lahat. Di man lamang kinilala ni Akab ang karapatan ng ibang tao na magmay-ari din naman. Alam ba ninyo na ang pinakakarumal-dumal na mga krimen sa kasaysayan ng mundo ay motivated by greed? At si Jesus ay biktima ng kasakiman sa pera at sa kapangyarihan. Hindi ba ang kasakiman ay nanganak pa ng mas maraming kakilakilabot na kasalanan? Nag-umpisa lamang sa kasakiman pero nauwi sa pagpatay, nauwi sa pagsisinungaling, nauwi sa panunuhol, nauwi sa korupsyon, abuse of power and authority. Kapag pinagharian ng kasalanan, ng kasangiman, lahat ng iba pang mga kasalanan ay pwede na rin magawa. Pwede na rin magawa. Ngayon, dahil talagang aping-api si Nabat, at dahil sa ginawa ni Haring Akab ay nalapastangan ang Diyos. Walang opsyon ang Diyos kundi ang maghiganti. Para sa kaapihan ni Nabat at para sa para mabawi ang kanyang dangal. Kasi ang katwiran at katarungan ng Diyos ang pumapalag every time na nakagagawa tayo ng masama, bunsod ng kasakiman. Sa Ikalawang Hari, chapter 9, verse 25, sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabat sa Jezreel. Alalahanin ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Akab noong tayo kasama pa niya. Nakita mo ang pagpatay kay Nabat at sa kanyang mga anak. Gagantihin din kita sa lupain ito
Kaya nga buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabat upang matupad ang kanyang salita. Kung i-analyze ninyo ang statement ni Jehu na siyang haring ginamit ng Diyos para ipaghiganti ang kapihan ni Nabat, ang nangyari pala ay nang patayin si Nabat ay kasamang ipinapatay ang buong pamilya niya. Hindi lamang ang tatay, para mawala na ang maaaring maghabol sa lupang iyon. Wala nang claimant kasi patay na lahat. Ganun kasama ang kasalanan ni Akab kung bakit ang Diyos ay nagpuyo sa kanyang galit. Kaya namatay sa malayo ang anak ni Akab, pero ang sabi ng hari, bitbitin mo siya para yung dugo niya madilig doon sa lupang kinamkam ng ama niya. Dinilig ng dugo ng anak niya ang lupaing kinamkam niya. Alam ni Jehu na sa kanyang paggawa na yun ay tinutupad niya ang katarungan ng Diyos na nung oras na yun naghihiganti sa kapihan ni Nabat. At dahil sa galit ng Diyos, ipinapatay ni Yahweh ang lahat ng kanyang mga anak hanggang sa kaapu-apuhan. At wala ngang natira kahit isa sa mga anak ni Akab. Kaya't nung araw na mamatay pumunta si Haring Akab sa bukid upang angkinin ang di kanya. Sa verse 17, sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbi, madali ka. Puntahan mo si Haring Akab, makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat, na paroon siya upang kamkamin. Sabihin mo sa kanya, ikaw, isa kang mamamatay tao, ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinihimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Nanawaan ba ninyo ang expression ng galit ng Diyos? Nang walang kasalanan ay pinatay hanggang mamatay, siya duguan, at ang sabi ng Diyos, kung saan hinihimod ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ang dugo mo, isa kang mamamatay tao. Napansin ba ninyo na nagkabuhol-buhol na ang mga kasalanan? Kung nilubayan sana ni Akab ang paghahangad, hindi siya nasuong sa pagpatay at pangangamkam. Ang daming pininsala, ang daming dinamay, ang lawak ng pinsala. Hindi alam ni Akab na samantalang siya ay alipin ng kasakiman, ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. He was hurting himself, hurting his family, hurting the nation. Hindi kaya niya naisip na hindi niya maiilihim ang lahat? Na ang Diyos ay papalag sa langit at babalikan siya? Kung marunong tayong magtimbang, ano ang nahiyata ni Akab? Gaano na lamang ang kanyang napakinabang? Tama si Jesus. Aanhin mo ang kayamanan ng buong sanlibutan kung makamtan mo man, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ipinahamak ni Akab ang kanyang kaluluwa dahil sa kanyang masakim na pagnanasa. Ang tindi ng kamangmangan ng mga tao na para bang ipinagbibili ng kanilang kaluluwa, makamtan lamang ang kanilang minimithi. Sa aking pagtatapos, marahil ay iniisip ni Akab na ang dulot noon ay kasiyahan. Ngunit yun ang nagdala sa kanya sa pinakamalagim na kapahamakan. Akala niya nagkamit siya, pero ang totoo'y nawalan siya.
Sa tuwing pinag-iimbutan natin ng iba, tayo nawawalan. Nawawalan tayo ng dignidad. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Isipin mo, sabi ni Pablo sa unang Timoteo 6:10, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya. Isipin mo yan, na dahil sa kasakiman, maraming nalayo sa pananampalataya, nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Gayong alam natin na dahil nga ang kasakiman ay hindi marunong masiyahan, wala ngang ganap na kapayapaan at contentment. Dapat natin tingnan na ang kasakiman ay kaaway ng ating pananampalataya at sakit sa ating kaluluwa. Ang kasakiman is a spiritual disease. Pero kung nakinig lamang kung marunong siyang magmuni-muni, katulad ng nangyari kay Cain, ang paalaala ni Yahweh, ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na naghahangad na pagharian ka. Kailangan mong pagtagumpayan ito. Baka yan ang mensahe ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung anumang masamang paghahangad sa ating puso, ang paalaala ng Diyos kung paano pinalalahanan si Cain ay ganito. Ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na naghahangad na pagharian ka. Kailangan pagtagumpayan mo ito. Ang Diyos ay hindi padadaya, sabi ni Pablo. Kung ano ang hinihasik ng tao, siya ang kanyang aanihin. Patay na si Nabat. Patay na si Akab. Pero ang Diyos ay naniningil pa sa kasalanan ni Akab. Hindi na nalaman. Nalaman ni Akab dahil narinig niya ang propesiya. Pero patay na siya nang siya ay singilin ng Diyos sa kanyang kasamaan. Parang nakakatuwa ang huling pangyayari nang siya'y lapitan ni Propeta Elias, na siya'y nalungkot at siya'y nag-ayuno dahil siya'y nirebuke ng Diyos. Tingnan ninyo ang sabi ni Yahweh. Kahit sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paanong nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya ay nabubuhay. Mga kapatid, kahit isang maliit na pagtutuwid na may pagpapakumbaba ay ino-honor ng Diyos. Gaano man kasama ang ating mga nagawa. Ang biyaya ng Diyos sa isang makasalanan at mangmang na hari ay biyaya ding available para sa ating lahat ngayon. Kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya, magsisisi at magpapakumbaba. Kung ang mensahe mang ito'y nagdala sa iyo ng kalungkutan, naway ang pagtatapos nito'y nagdala sa iyo ng pag-asa na ganuman kasama ang kahapon, meron pa rin maaliwalas na bukas na darating kung marunong tayong magsisi at magpakumbaba. Tayo manalangin. Dinadalangin ko, Panginoong Hesus, na itatama ninyo ang aming buhay hanggang ito'y maging tunay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyo. Ina-access po namin ang biyaya ng krus para anuman ang aming naging nakaraan ay kami mapatawad at mapalaya at makaranas ng iyong pagliligtas. Kung ang amin mang kaluluwa'y nakalubog sa kasalanan, Panginoon, inaabot namin ang iyong biyaya. At katulad ng publikano'y tutup ang aming dibdib na sinasabing, maawa ka sa amin, O Diyos, kami makasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kulang tayo sa music sa gabing ito. Pero sana ang salita ng Diyos ay para na rin musika sa inyong mga puso. Magandang gabi po.
Pagpalain tayo ng Panginoon.